Si Maricar, buntis sa 3 buwan, ay naglakad sa dilim ng lumang bahay. Naririnig ang kaluskos ng kahoy sa itaas na sahig. Ang bawat hakbang niya ay nag-echo sa malawak na sala na puno ng alikabok. Habang hawak niya ang kanyang tiyan, sa tabi ng hagdan, may lumang painting na tila nakatingin sa kanya. Nakakatakot si Maricar. Biglang umihip ang malamig na hangin at napagalaw ang mga kurtina. Napatingin si Maricar ng may kaba. Narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na boses ng bata sa dulo ng hallway. Tumigil si Maricar sa takot. Ang hagdan patungo sa 2 palapag ay tila walang katapusan. Si Maricar ay nanginginig sa takot. May lumang upuan sa kanan na biglang natumba. Si Maricar ay napalingon at humawak sa dingding. Ang mga pader ay puno ng amag at lumang larawan ng pamilya na tila may lihim. Si Maricar ay hindi makatingin ng diretsyo. Sa silid tulugan, may kama na parang kakalipat lang ng tao. Ngunit walang tao. Si Maricar ay nanginginig at humihinga ng mabagal. May nakasilip na anino sa salamin na hindi niya sarili. Si Maricar ay natigilan at yumakap sa kanyang tiyan. Ang sahig ay puno ng kalat at mga sirang gamit na nag-iingay sa bawat hakbang. Narinig niya ang tunog ng hagulgol mula sa ilalim ng kama at kumilos ang kanyang tiyan sa kaba. May malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat, ngunit walang tao sa likod. Ang mga bintana ay nag-uunahang magbukas at magsara na parang may gustong pumasok. Sa kisame, may alikabok na biglang bumuo ng mukha na nakatitig kay Maricar. Ang orasan sa dingding ay tumigil sa oras ng 12:00 ng gabi. May tunog ng pabangungot na hagik-hik mula sa silong. Naramdaman niya ang kakaibang presensya sa tabi ng kanyang tenga. Ang lumang bintana ay bumukas at may malamig na ulap na pumapasok. Sa kusina, may naglalakad na anino ng babae na may mahabang buhok. Ang mga upuan sa dining area ay nag-uunahan mag-ikot sa kanilang sarili. May nakasabit na lumang palamuti na parang umiiyak kapag tinitingnan. Ang sahig sa likod na silid ay parang lumalalim sa dilim. May matandang boses na bumabanggit ng pangalan niya sa dilim. Naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang leeg. May naglalakad sa kisame. Maririnig ang bawat hakbang sa itaas. Ang ilaw ng kandila ay biglang nagbago ng kulay sa pula. May lumang relo na nagtiktik kahit patay na ang baterya. Sa bintana, may mukha ng lalaki na nakatitig sa kanya. Ang mga pader ay parang humihinga sa bawat paglakad niya. Ang hagdang yari sa kahoy ay nag-iyak sa bawat pagindak ni Maricar. Sa likod ng pintuan, may anino na biglang lumitaw at nawala. Ang mga lumang libro sa estante ay nagbukas ng kusa. Tila may humihingi ng tulong. Ang sahig ay parang lumalambot sa ilalim ng kanyang mga paa. Narinig niya ang malakas na pintig ng puso na hindi niya sarili. Ang mga kurtina ay biglang bumaliktad sa hangin na walang dahilan. May nagbago sa larawan ng pamilya. Parang may nakangiting mukha ngayon. Ang kanyang tiyan ay kumirig sa kakaibang sensasyon na hindi niya maintindihan. May malamig na luha sa pisngi ng nakasabit na larawan. Sa bintana, may lumitaw na kamay na kumakaway sa kanya. Ang hagdang patungo sa basement ay tila nagbukas ng daan sa impyerno. Narinig niya ang mahihinang yabag, parang may nagmamasid sa kanya. Ang ilaw ng chandelier ay kumikislap, naglalaro sa mga anino. Ang salamin sa hallway ay nagmistulang itim na kawalan. May tunog ng halakhak na hindi nakakatuwa kundi nakakakilabot. Ang mga pinto ay nagbukas at nagsara ng kusa, para bang naglalaro ng habulan. Ang lumang telepono ay biglang tumunog, walang dial tone. Ang kanyang tiyan ay parang pinipisil ng isang invisible na kamay. May anino na dumula sa dingding at nawala sa likod ng pinto. Ang mga yapak sa kisame ay nagiging mas malakas habang siya ay naglalakad. May lumang kandila sa mesa na biglang sumabog at nag-iwan ng abo sa sahig. Ang alikabok sa silid ay bumuo ng mukha ng sanggol na nakangiti sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa kanyang tiyan para bang may humihinga doon. May malabong anyo ng babae sa likod niya na nagbabantay sa bawat kilos niya. Ang sahig sa likod na silid
ay tila gumagalaw parang kumakagat sa kanyang mga paa. Narinig niya ang isang mahina, ngunit malinaw na tinig ng sanggol na tumatawag sa kanya. Anong malapadet kay paratas nag-uusap? Bumubulong ng mga salita na hindi niya maintindihan. Si Maricar ay humakbang pabalik, ngunit ang pinto ay biglang nag-lock sa kanyang likod. Ang mga anino ay nagtipon sa gitna ng sala, tila nagbabantay sa kanya at sa kanyang sanggol. Sa huling tingin niya sa dilim, may mukha ng sanggol na nakangiti mula sa kisame at maririnig niya ang mahina ngunit malinaw na boses, "Huwag kang matakot, kasama mo ako.